Sumunod po kayo sa panalangin, family. Ama, sa pangalan ni Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat. Salamat. Sa araw po na ito. Sa araw na ito. Salamat. Salamat. Sa huling linggo. Sa huling linggo. Ng buwan ng Disyembre. Ng buwan ng Disyembre. Taon 2025. Taon 2025. Ipinagpapasalamat ko sa iyo, Lord. Pinagpapasalamat ko sa iyo. Na lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Na aking natanggap. Na aking natanggap. From January. From January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. At ngayon. December. December. Ipinagpapasalamat ko sa iyo, Lord. Pinagpapasalamat ko sa iyo, Ang Lord. kabutihan Kabutihan na ginawa mo sa buhay ko. na ginawa mo sa buhay ko. Even sa family ko. Even sa buhay ng tao. Even sa buhay ng tao. Nakatabi ko ngayon. Nakatabi mo ngayon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Dahil sa bawat linggo Dahil sa bawat linggo ay magkasama kami ay magkasama upang pasalamatan, upang upang pasalamat, papurihan upang ang papurihan nag-iisa Nag-iisa at buhay na Diyos at buhay na na Diyos sinasamba na sinasamba dito sa Diyoong. dito sa Diyon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Sa Lord. kabila ng mga pagsubok, Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga sakripisyo sa kabila ng mga ng sakripisyo bawat tao ng bawat tao na kinakaharap na kinakaharap sa buong taon, sa buong taon, nananatili po, Panginoon, nananatili ko, ang iyong pag-ibig ang iyong pag-ibig sa bawat isa. sa bawat isa. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for your goodness, for your for your goodness, mercy, for your mercy, for your for kindness. your kindness. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Sa araw po na ito, Sa araw na ito, wala akong ibang dapat pasalamatan, wala akong mga dapat kundi ikaw lamang, kundi ikaw lang, aking Diyos, aking Diyos, sa buhay ko, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa buhay ng pamilya ko, at sa lahat ng mga tao. at sa lahat ng mga tao. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory to Jesus. Sige po, continue to lift up our hands, family. Hallelujah. Praise the Lord. Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord God, for this Sunday, oh God. Thank you through the life of your prophet, oh God, na nanatili po kami nakatayo in this last days, Panginoon. Thank you sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga magagandang bagay, Panginoon, na ginawa mo sa aming mga buhay, oh God. From January to December, oh God, hindi po nagbago ang iyong kabutihan. Hindi po nagbago ang iyong pag-ibig sa bawat isa, O God. Sa kabila po ng aming mga nagagawang kasalanan, mga pagkukulang sa iyong harapan, nananatili ka po, Panginoon, bilang aming Panginoon sa aming mga buhay, O God. We thank you, Lord. We praise you. We glorify your name in this place. Hallelujah. Praise the Lord. At sa araw na to, Panginoon, ang mga plano gawa ng Diablo laban sa buhay ng bawat tao na nandito ngayon, hindi magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, even witchcraft, wizard, witches, and curses, we tremble now. Every plans of the enemy against your family, against your loved ones, in the mighty name of Jesus Christ. At lahat ng mga maling emosyon na hindi galing sa iyo, O God, be broken now, be paralyzed now, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, and every access of the enemy against your people, begin to close now in the mighty name of Jesus Christ. Even spirit of vices, mga bisyo na hindi matigilan, in the mighty name of Jesus. Today, the moment your servant declare, I decree and declare that the moment we touch them, O God, surely their life will never be the same again. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. And as one of the spiritual daughter of your servant, I decree and I declare that this family will remain untouchable, immovable, undefeatable, unshakable, unstoppable, unbreakable, and invisible in the eyes of the enemies. In the mighty name of Jesus Christ. And I speak your wisdom, knowledge, understanding today, O God, the moment your people, O God, hear your word,
every areas of their life will be changed. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, and I speak your love, your joy, and your peace. In the mighty name of Jesus, and I speak your precious blood to cover all those testimonies na narinig ng bawat isa, O God. And I decree and I declare na ang bawat isa, Panginoon, ay meron pang gustong ipagpasalamat sa iyo, O God. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri at pagdakila sa inyong pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Shout hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Ayan, palapakan po natin ang ating Tuhan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Sige po, you may now be seated. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So once again, a blessed morning, family. A blessed morning, family. Blessed morning, family. Sabi sa katabi mo, family. Masaya ako. Na nandito ko ngayon. Masaya ako. Nakatabi ulit kita ngayon. Kaya family. Susunod na linggo. Hindi ka ma-absent. Mamalapit kita. Kailangan pagtingin ko sa kanan, pagtingin ko sa kaliwa, pagtingin ko sa harap, pagtingin ko sa likod. Makikita pa rin kita. Anong sagot? Pagpapanto natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, thank you, Jesus. So ayan, once again, blessed morning everyone. Welcome to our Sunday miracle service. Hallelujah, the last Sunday in the month of December, year 2025. Praise the Lord. Sunod nakita natin, January na. Ayan, sino excited sa pagpasok ng taon? Napuno ng biyaya, puno ng pagpapala. Sino excited? Sino excited na pagpasok ng year 2026, full of abundance ang marireceive natin. Ayan, praise the Lord. Sa ato na taas ng kamay, marireceive niyo yan sa pangalan ni Jesus. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Hallelujah. Alalaan natin, family, we are in the prophetic ministry. Lahat ng lalabas sa bibig natin, merong kapangyarihan. The moment na pinaniwalaan natin kung ano deklarasyon ng servant of God, it shall come to pass over your life. Hindi yan mananakaw ng kahit anong gawa ng Diablo. Amen. Pag sinabing para sa'yo, para sa'yo. Amen. Pag sinabing i-receive mo, i-receive mo. Hindi po tayo dito gumagawa-gawa ng kwento na kung ano lang lalabas sa bibig is yun lang, walang buhay, walang mangyayari. Dito po sa Joong, we are prophetic ministry, lahat ng deklarasyon mangyayari at mangyayari dahil na paniwalaan natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Once again, sino gusto na papasok ang taon ng puno ng pagpapala? Puno ng biyaya. Puno ng kalakasan. Puno ng kagalingan. Yung wala ng sakit at karamdaman. Sino? Ayan, taas kamay. Can you wave your hands? Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Diba lahat tayo gusto natin ma-receive niyang buhay na walang sakit, walang karamdaman. Amen. Kaya pag sinabi na receive talaga. Huwag talaga mag-atubili na i-receive. Kasi the moment na i-receive mo, ibig sabihin pinaniwalaan mo. Pero the moment na hindi mo i-receive, ibig sabihin hindi ka naniniwala. Yun ang mahirap sa tao pag hindi naniwala. Amen. Kung wala rin nga tayong maniwala sa kwento sa labas, na minsan makakapag-ilusyon pa sa atin, bakit hindi natin maniwalaan yung galing sa salita ng Lord? Diba? Kasi wala namang fake doon. Lahat yun totoo. Lahat yun mangyayari. Amen, family? Amen. Ayan. Praise the Lord. Palapakan po natin once again. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, today,
Hallelujah. We are celebrating the goodness of God. Diba? Everyday naman sineselebrate natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Hindi lang naman yan every Sunday, hindi lang naman yan every Wednesday, kundi araw-araw. Sino dito araw-araw nagsiselebrate ng kabutihan ng Panginoon sa buhay niya? Sino? Ayan. Praise the Lord. Ano ba yung mga tao na araw-araw nagsiselebrate ng kabutihan ng Panginoon sa mga buhay nila? Sila yung mga tao na hindi nagre-reklamo sa panahon ng mga pagsubok. Sa panahon na merong mga problema. Bagkus pinagpapasalamat pa nila yan sa Panginoon. Amen. Ayan, praise the Lord. Ha? Kaya dapat, yan, gaya tayo ulan natin, oh. Diba? Na kahit merong mga nararanasan na normal naman yan sa tao, diba? Normal lang sa tao na merong problema. Normal lang na merong pagsubok. Normal lang na may manghihira sa atin. Normal lang na may makikinig sa atin. Normal lang yan. Diba? Normal lang yan. Ang hindi normal kung magpapadala tayo dyan. Diba? Yan yung hindi normal. Amen, family. Amen. Yan yung hindi normal. Basta magpadala tayo. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ayan. So, before we start po, hallelujah. Pakitaas po ulit ng mga kamay ng mga taga-13. Ayan. Lahat po ng mga kamay ng taga-13. Ayan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Hindi ko na po kami sa isa-ina. Basta, face to face na po yung pag-acknowledge ko. Ayan. Praise the Lord. And also, family from Naik, taas kamay. Lahat ng taga-Naik. Ayan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At all the ministers, palakpakan po natin ang mga buhay ng ating mga ministers. Hallelujah. Praise the Lord. And all the pastors, palakpakan po natin ang ating mga pastors. Ayan. So, wala po ngayon si Pastor Leo. Sino na nakamiss kay Pastor Leo? Sino na nakamiss si Pastor Leo? Ayan. Ang daming mga may pastor dito. Ayan. So, wala po ngayon si Pastor Leo. Kasi si Pastor Leo is nandoon po ngayon sa lugar nila. Nagpaiwan po muna sila doon para po makapag-celebrate sila ng family niya. Okay po? So, naiwan po sila doon. So, hindi ko pa po alam kung kailan po siya babalik. Pero babalik po siya. Babalik po siya. Hindi ko lang po alam kung kailan. So, yeah, pero alam ko, nanonood si Pastor sa live. Nanonood yan siya. Amen. Ayan. Kaya dapat pagbalik ni Pastor na. Sigurado na tagaktak na yung mga testimony natin. Amen, family. Sigurado na, tagaktak talaga. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. And also po, the right of Pastor B.P. Cuevas. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, praise the Lord. And sa atin po, spiritual parents in the Lord, Dr. Prophet Joe and Dr. Prophetess Gretchen. Palakpakan po natin ang ating spiritual parents in the Lord na hindi dahil sa mga buhay nila, siguro hindi tayo magkakakilala ngayon. Diba? Baka siguro ngayon, kahit magkasalubong tayo, hindi tayo magkakilala. Diba? Baka kahit nagkakakitaan na tayo sa daan, hindi pa tayo magpansinan. Diba? Kaya, pasalamatan natin ang buhay ng propeta ng Panginoon. Dahil through their life, at dito tayo ngayon. Amen, family. Diba? We are so blessed na nandito tayo sa ministry na to. Dahil dito sa ministry na to, kahit anong pagsubok pa yan, kahit anong problema pa yan, mananatili tayong nakatayo hanggang sa mga huling araw. Amen. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And to all the viewers, hallelujah, praise the Lord. God bless your family as you are still connected through the life of the servant of God, Prophet Joe and Dr. Prophetess Gretchen Jaos. Surely, your life will never be the same again. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise the Lord. Stay tuned, family. Hallelujah. Okay lang po ba yung tulog ng mic? Okay lang. Para siya may ano? Para siya may echo. Okay lang. Okay lang po sa pandinig nyo. Sa pandinig nyo po okay lang? Ayan. Sige. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, sino na pong handa para makapakinig ng panibagong pagpupulay-pulayan natin sa araw-araw?
Ayan, sino na pong handa? Ayan, dapat pala di tayong handa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Ayan, family. So, ang topic natin ngayon is about thanksgiving and sacrifice. Ayan, praise the Lord. Dahil nandito na tayo sa huling linggo ng buwan ng Disyembre, taon 2025, kailangan alam natin kung paano yung tamang pagpasalamat sa Lord. Ha? Hindi lang yan basta-basta sinalita mo, okay na. Hindi lang yan basta-basta inisip mo, okay na. May tamang pamamaraan, may tamang panahon para magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen. And isa rin naman yan, yung araw-araw pagkagising natin, pasalamat. Yes, tama din yan. Amen, family. Pero alam niyo ba, ang buwan ng Disyembre is, ito talaga yung buwan na dapat magpasalamat sa Lord. Ha? Alam ko, yung iba, maraming mga paghanda pagdating ng Disyembre. Maraming mga inaabangan pagdating ng Disyembre. Diba? Meron ba natin dito nag-abang na itong buwan ng Disyembre, magpapasalamat ako sa Panginoon? Meron ba nakapag-isip nun? Meron ba nakapagsabi nun? O yung nakapagsabi lang, excited na ako sa Pasko. Excited na ako sa bagong taon. Ano? Yun, baka may iba, gano'n yung inabangan. Alam mo, papasko na. Malapit na yung Christmas party. Malapit na yung Pasko, ang araw ng pagbibigayan. Diba? Praise the Lord. Okay lang ba sa inyo na every Christmas lang yung araw ng pagbibigayan? Okay lang ba sa inyo? Ha? Okay lang ba sa atin? Okay. Ha? Ang Pasko daw, araw ng pagmamahalan. Okay lang ba sa atin yun? Na every Christmas lang yung pagmamahalan? Pagdating ng 26, hanggang susunod na mga araw, wala nang pagmamahalan. Diba? Amen, family. Amen. Ayan, praise the Lord. Ha? Tandaan po natin na ang buwan ng Disyembre is araw na ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Mula sa pagpasok ng buwan ng January hanggang December, dapat inaalala po natin yung mga bagay na ginawa ng Lord sa buhay natin. Ha? Hindi yung mas inaalala pa natin ano kayang ihahanda ko nito sa Pasko. Ano kayang ihahanda ko nito sa bagong taon. Ha? Pero yung nagbibigay, hindi na napapaalalahanan. Hindi na napapasalamatan. Di ba? Amen, family. Ayan. Kaya ngayon malalaman natin yung kahalagahan ng Thanksgiving. Di ba? Sabi ko nga, we are celebrating now crossover, Thanksgiving, celebration. Di ba? Kaya nga, every December, yan, merong crossover doon sa main church Tanhay. Doon, ginagather lahat ng mga Chaong family, pupunta doon from Luzon, Visayas, and Mindanao, pupunta lahat doon para magkita-kita, para pasalamatan kung ano yung ginawa ng Lord sa mga buhay nila. Even international. Talagang gastos talaga, makabili ng ticket, makauwi lang. Ganun magsakripisyo ang mga taga-Chaong. Ha? Kaya kung tayo tunay na taga-Chaong, dapat marunong din tayong magsakripisyo. Ha? Even sa pagpapasalamat natin, sakripisyo po yan. Amen, family. Sa pag-alala natin sa ginawa ng Lord sa buong taon sa buhay natin, sakripisyo po yan. Na hindi po dapat natin katamaran. Amen. Amen. Ha? Sabi nga, the moment na ang tao nagpapasalamat sa Lord, sigurado hindi yan reklamador. Amen. Pero ang tao na hindi na marunong magpasalamat sa Lord, sigurado reklamador yan. Pag may pagsubok, reklamo dito, reklamo doon. Pag may mga kawalan, may kahirapan, reklamo dito, reklamo doon. Diba? Eh, ano bang sabi dito sa Diyoong? Ano bang teaching sa Diyoong? The moment na may ma-encounter ka problema, pagsubok, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Ha? Pasalamatan. Tama. Diba? Lagi natin ginagawa dito, kahit ano pang nararanasan mo, kailangan pasalamatan mo. Diba? Ganun kahalaga.
Ganun ka-powerful ang Thanksgiving. Amen, family. Ayan. Kaya ngayon, sino na dito araw-araw, oras-oras, minuto, sibu-sibu, magpapasalamat kay Lord? Sino dito? Sa bawat segundo ng buhay natin, sigurado may ginagawa ang Lord. Diba? Sigurado. Hindi ba? Sure ako, nahihiya lang talaga sila mag-testimony. Pero alam natin, deep inside, sa mga puso nila, merong ginawa ang Lord sa buhay nila. May ganun talagang tao na hindi talaga kaya ibuka yung bibig once na nakaharap na sa maraming tao. Ayan. Diba? Pero ang Lord ang nakakalam kung ano yung laman ng puso nila. Amen, family. Amen. So sabi dito, there are a lot of people today, the moment they receive or accomplish something, they always celebrate. Ang mga tao daw ngayon, the moment na may matanggap sila or meron silang ma-accomplish na mga bagay, kahit gaano kaliit ng bagay na to, isine-celebrate nila. Amen. Ganun ba tayo? Amen. Ha? Ganun ba tayo? Amen. Kahit gaano kaliit ang ibigay ni Lord, ipinagpapasalamat natin. Di ba? Amen. Dapat ganun tayo. Ha? Hindi kailangan na ang liit naman ito, bakit ito lang? Yung binigyan ka na, nagreklamo ka pa. Sabihin na iba, bakit hindi na lang pasalamatan? Di ba? Ikaw na nga yung binigyan, ikaw pa yung nagreklamo. Di ba? Kahit gaano kaliit yan. Kahit gaano pa, katitin yan. Kung marunong ka magpasalamat, sigurado masasayahan ka dyan. Amen. Di ba? Pero kung ang tao hindi masayahan sa maliit, ay sigurado. Paano pa pagkakatiwalaan ng Lord na bigyan ng mas malaki? Kung sa binigay na maliit, hindi kaya ipagpasalamat sa Kanya. Di ba? Kaya ngayon, kung ikaw, maliit pa yung testimony mo, pasalamatan mo yan. Amen. Kung ano lang yung ibinigay ng Lord sa'yo, pasalamatan mo yan. Huwag mong i-question sa Lord yun na, Lord, bakit ganito lang? Yung hinihingi ko sa'yo, malaki. Malaki pa sa bahay ko. Di ba? Huwag natin questionin ng Lord. Sabi nga, maging mapagpasalamat tayo sa maliit para maging handa tayo pag ibinigay na yung pinakamalaki. Amen, family. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pakisabi sa katabi mo, family. Family. Kahit gaano kaliit, ipagpasalamat mo yan sa Lord. Kahit gaano kapiranggot, kailangan bigyan mo ng kahalagahan. Huwag mo ikareklamo yung kaliit na yun. Ha? Dapat ipagpasalamat natin. Kung ano meron ka ngayon, pasalamatan mo. Amen. Di ba? Kung ano yung kayang ihanda ng magulang mo, pasalamatan mo. Kung ano yung kayang ibigay ng magulang mo, pasalamatan mo. Di ba? Huwag na tayo mag-expect ng mas malaki pa. Di ba? Kasi alam naman ni Lord kung yung kailangan natin eh, hindi na natin kailangan iiin pa. Di ba? Kaya kung ano yung binigay ni Lord yan, maging kontento tayo. Amen. Amen, family. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, sabi dito in the book of Thessalonians 5:18, ayan, ano pa natin sa screen? Praise the Lord. Praise the Lord. Even sa mga negosyante, di ba? Once na makareceive sila, grabe yung pag-celebrate nila. Ayan, saan sabi dito? Ayan, taas kamay dali, taas kamay. Ayan, basa lahat. Ayan, sabi dito, 1, 2, 3. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Praise the Lord. In everything, give thanks. Because this is the will of God. Amen. Ha? In everything, give thanks. Kahit ano pa yan, pasalamatan mo. Ha? Amen. Sabi mo sa kalumang family, Family. ang taong marunong magpasalamat,
Hindi yan nagre-reklamo. Pero ang tao Pero tao, ay hindi nagpapasalamat sa kahit maliit, sa pagkakamit, reklamador yan. Right, Ayan. Diba? Yes. Noon, nung wala pa sa Diyoon, grabe yung pagre-reklamo talaga. Diba? Pag walang maibigay na baon si nanay, reklamo dito, reklamo doon, hindi na lang ako papasok. Diba? Grabe yung pagre-reklamo. Kung ano lang yung maibigay dyan sa kapagkainan, ito lang yung ulam. Ito lang yung ulam. Diba? Grabe na yung pagre-reklamo. Pero the moment na nakakonect tayo dito sa Diyoon, kahit tuyo pa yan, diba? Kahit dilis pa yan ay, sigurado kain. Diba? Ipagpasalamat natin. Amen. Ha, family? Amen, family. Amen. Praise the Lord. Even the Israelites people, yung pinangako ng Lord sa kanila na 40 days, makakarating na sila sa lupang ipinangako. Ano nangyari? Sa 40 days na ipinangako sa kanila ng Lord, ano nangyari? Ano nangyari doon sa 40 days? Kung mababasa natin yung Bible, ibig sa 40 days, naging 40 years. Tingin nyo, bakit naging 40 years? Ibig na 40 days lang dapat makakarating na sila. Dahil ang mga tao doon is reklamador. Yun. Kapag ang tao reklamador, sigurado, wala talagang matatanggap. Amen. Sigurado, kahit anong hingi mo kay Lord. Pero kung sinasamahan mo ng pagrereklamo ng Lord, parang isang linggo ko pa ito hinihingi sa'yo, bakit hindi mo pa rin binibigay? Yan. Kahit anong panalangin natin, pero may kasamang reklamo, sigurado, ibibigay ni Lord yan. Diba? Kaya ikaw, kung gusto mo yung panalangin mo, ma-receive mo agad, huwag kang magreklamo. Amen, family. Para hindi tayo magaya sa Israelita na yung ipinangako ng Lord sa kanila ng lupa na kanilang titirahan. Para ma-receive natin, kailangan hindi tayo magreklamo sa panahon ng problema. Yun lang yung tanging magagawa natin. Amen. Amen. Ha? Para ibigay sa atin ni Lord lahat ng panalangin na gusto natin. Ha? Walang reklamuhan. Pakisabi sa katagang family, walang magreklamo. Ang magreklamo, Kahit anong pagsubok pa yan. kahit anong sumusunod, Kahit anong kawalan pa yan. kahit anong kawalan pa yan, Hindi tayo magre-reklamo. hindi tayo magreklamo. Bagkus, Pagkos, pasasalamatan mo yan. masasalamatan, Ha? Sabi mo, family. Sila na ngayon. sila ngayon, Hindi na ako magre-reklamo. hindi na ako magreklamo. Pakisabi sa sarili mo mismo. Ako. Sabi mo, ako. Ako, Pinapangako ko sa harap ng mga tao nandito harap ng mga araw, na mula sa araw na to, mula sa araw na ito, hindi na ako magre-reklamo. hindi na ako magreklamo. Bagkus, Pagkos, ipagpapasalamat ko sa Lord. papasalamat ko sa Lord. Ang kahit anong bagay Kahit anong bagay na natanggap ko, na natanggap ko. palakpakan po natin ang ating Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, in the book of Philippians, chapter 4, verse 6. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, sige po, taas kamay. Hallelujah. Praise the Lord. 1, sige, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ano pala yung dapat natin gawin? Diba? Pwede mong hingiin lahat. Diba? Pwede mong hingiin sa Lord. Pwede kang manalangin ng kahit ano. Basta yung panalangin may pasasalamat. Amen. Diba? Huwag kang mabalisa. Kung bakit hanggang ngayon, Lord, hindi pa rin binibigay. Ha? Huwag tayo magreklamo. Bakit, Lord, ang tagal? Ha? As long yung panalangin
damo. Sigurado, ibibigay ng Lord yan. Minsan na talaga, hindi agad-agad binibigay. Depende sa motibo ng tao. Kung basta ibigay ba ito sa'yo, sa tamang paraan mo ba gagawin or gagamitin? Diba? Depende ang Lord sa motibo ng tao. Kaya ikaw ngayon, kung may panalangin ka na hindi para ibibigay sa'yo, pansinin mo, ano ba yung motibo ko? Bakit kailangan ko nito? Bakit kailangan ng pamilya ko ito? Ano ang motibo mo? Ha? Amen, family? Amen. Even sa healing, even sa kagalingan, bakit may dalawang pangyayari? Instant healing, tsaka process na healing. Kasi tinitingnan ng Lord, ano bang motibo ng tao na tuwas na gagaling to? Yes, tinitingnan ng Lord. Once na gagaling ba to, makalakad to, magsaserve ba to sa amin, pupunta ba to ng simbahan, magsasakripisyo ba to, ipangaral yung salita mo, sa lahat ng dako. Amen, family. Pero kung gusto mo na gumaling para makapunta ka sa mga lugar na ikakasira lang din ang buhay mo, para pumunta ka sa mga lugar na makakasakit ka lang ng kapwa mo, sigurado hindi ibibigay ni Lord. Sigurado process talaga yung healing. Ha? Kaya nga bantayan natin. Kung minsan mas may masakit, once na i-touch na servant of God, gumaling, ayos yung motibo mo, tama yung motibo mo. Alam ng Lord kung saan mo ilalagay or gagamitin yung healing na yun. Ha? Pero kung process yung healing mo, questionin mo yung sarili mo. Na Lord, bakit ganito pa rin ako? Bakit nasa ganitong kalagayan pa rin ako? Amen, family. Nakadepende yan sa atin. Amen? Amen. Ayan. Ha? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ganyan kahalaga ang Thanksgiving. Amen, family. Ha? Amen? Kaya kung meron kang inaasam-asam ngayong pagpasok ng taon, be careful sa motibo natin. Ha? Kung pagpasok ng taon, inaantay mo na magkatrabaho, bantayan mo ang iyong motibo mo, bakit gusto mo magkatrabaho. Para saan? Bakit ka magkatrabaho? Para saan? Bakit ka magnenegosyo? Amen, family. Bantayan natin yung mga sarili natin. Minsan kasi wala kay Lord ang problema na sa tao na humingi sa Kanya. Amen, family. Gusto mo mag-prosper, pagpasok ng taon, kailangan yung motibo natin. Lord, once na ma-receive at ibigay mo to, sigurado magsiserve ako sa iyo. Amen, family. Praise the Lord. Ayan. Noong time na ako, wala pa sa Diyoong, nung time na nandun pa ako sa kaya ako nag-job is dahil, yan, bigay ko kay Lord yung buhay ko. Nangako ako sa Kanya, binitawan akong pangako, na once ako papagalingin ni Lord, magsiserve ako kay Lord. Ha? Kung ano yung binitawan mong salita sa Panginoon, kailangan gawin mo yan. Huwag mong ipapako yung salita mo. Minsan nga, kung ang tao nga, once na nangako ka, masaktan. Jesus' name, mag-react. Kasi yung pinangako mo, napako. Amen. Paano pa kay Lord? Pag kay Lord ka nangako, ha? Sigurado dapat gagawin at gagawin talaga natin. Amen, family. Ha? Gawin talaga natin. Ganyan kahalaga. Even ito, yung pagpunta namin sa Tanhay, na dapat hindi pa matutuloy. Ayan, praise the Lord. Pero dahil yung motibo namin ni Pastor is para maka-attend sa mga conference ni Prophet, para maka-receive kami ng mga panibagong wisdom mula sa propeta, hindi nagtagumpay sa Satanas na hindi kami matuloy. Amen. Di ba, pagpasok ng airport, hindi pa naka-check-in yung mga ticket. Hindi pa mga naka-check-in. Kailangan pagpasok mo pa ng airport, i-check-in mo pa yun. Kahit sa ang system kami mag-check-in, sarado na. Hindi ba, meron bakit sarado?
advance pa kami ng, I think 3 hours, advance pa kami ng 3 hours bago pa yung exact na flight. Gata kami ba? Sarado, kaya anong gawin namin? Tapos pinapunta kami doon sa pinaka check-in area. Sabi doon daw, magtanong bakit daw sarado. Sabi daw, nakaalis na yung aeroplano. Nakaalis na yung aeroplano. Samantalang, advance pa kami ng 3 hours. Di ba nga kung tutuusin mo, si Satanas, mapandin lang. Di ba? Yung flight daw namin is nakaalis na alas 5 pa ng umaga. Yung flight po namin is alas 4 ng hapon. Tingin nyo kung ano sa baba makaalis nun, nakaalis yung aeroplano. Isa pa, hindi mo pa mababawi yung binayad mo. Hindi mo mababawi yung binayad mo sa aeroplano. So, ano nangyari? Sabi ko sa kami, baka naman po magawa ng paraan. Kasi sabi daw, nag-email. Nag-email na doon sa Gmail, yung mismong airline na ito, na-book na, nakaalis na ng ganitong oras, ganito, ganyan. Sabi namin, wala po kami na-receive. Hindi nga po namin alam, kaya nga po kami nandito ngayon. Diba? Wala talaga kami magagawa kung hindi talaga kami paalisin. Pero, review ko na nga si Pastor. Pag-review ko si Pastor, tahimik lang yun si Pastor, pero yung isip mo, nakikipaglaban na yun. Amen, family, nakikipaglaban na sa spirit of delays. Ayan, so ano nangyari? Sabi nung sa check-in, sige po, kausapin namin yung mismong head nila doon kung paano po yung gagawin dito. Kinuha yung mga ID namin, pumunta siya doon. Pagbalik, sige po, ito na po yung ticket nyo. Mamaya alas 8 po daw yung alis nyo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Diba? Ganun kabuti ang Lord. Kapag maganda yung motibo mo, sigurado hindi ka mapapahiya. Amen, family. Amen. Ha? Diba? Imposible na yun, ha? Naging posible pa sa tulong ni Lord. Ha? Kaya kung gusto natin ng mga panalangin na para sa atin, kailangan ayusin talaga natin. Amen, family. Ha? Pakisabi sa tabi mo, family. Kung gusto mo ng panalangin na para sa'yo, kailangan ayusin natin yung paghingi. Kailangan yung panalangin na merong pasasalamat. Yung panalangin na tama yung motibo. Praise the Lord. Papakan po natin ang ating pagkakas. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So in the book of Psalm, chapter 50, verse 14. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan. Praise the Lord. Taas po kamay, family. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, sabay-sabay po basahin. Kita lang po ba? Ayan. Sige, 1, 2, 3, go. Ang inandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang mga Diyos. Praise the Lord. Ang ihandog daw natin sa Diyos ay ang pasasalamat. Pero kada 31 ng December, anong meron dyan? Anong meron dyan? Kada 31 ng December, may handaan, may litsunan, di ba? Ang dami-dami laman ng lamesa natin. Di ba? May mga bilog-bilog dyan. Di ba? Amen, family? Amen. Ano ba sabi ng Lord? Ano sabi ng Lord? Ha? Ang ihandog nyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. So, hindi required kung ano yung meron ka dyan, kung ano yung kaya kinahin. Kahit hanggat walang-wala na, gipit na, in Jesus' name, kailangan bibili pa rin ng 12 na putas, 12 na itlog. Ano ba? Basta mga 12 yun. Para daw yun sa buong taon. Mga bilog-bilog. Sino yung mga nakapolka dots pa? Ha? Sino? Diba? Grabe yung mga pamahiin
ng mga taong sa panahon ng December 31. Kasi pagpaswerte daw. Bakit ang tao umaasa sa mga pagpaswerte? Eh kung may Diyos ka sa buhay mo, sigurado swerte ka naman. Amen. Di ba? Pero bakit aasa pa ang tao sa mga swerte-swerte? Di ba? Be careful, family. Ha? Sa mga paswerte-swerte na yan? Ha? Yung swerte na yan, yes. Minsan sa swerte, minsan nagapak. Basta may pagkain lang sa mama. Kung ano yung meron dyan, lagi kontento tayo. Kung ano yung ibigay ni Lord, lagi kontento tayo. Hindi na natin kailangan ng pabilog-bilog pa siya. Amen. Kontentuhin pa yung 12. Basta may 12 yung na fruits. May bilang-bilang pa yun, tapos may itlog pa, may mga pera-pera pa doon. Lalabas talaga yung blue. Pag December 31, mga nakarolyo, nakaripon. Diba? Amen ba, Pini? Amen. Kung araw-araw mong gawin yan, may prutas sa harap sa lamesa, may pagmamahalan sa pamilya, may pagkakaisa sa pamilya, buti pa. Pero yung araw ng 31, doon mo lang may papakita yung pagmamahal mo, doon mo lang may papakita yung pagkakaisa nyo. Diba? Pagkatapos ng December 31, watak-watak na ulit, galit-galit na ulit. Diba? Yung mga prinsipyo ng tao. Amen, family. Amen. Astok na makapagpasalamat tayo sa Lord sa taon, sa buwan ng Disyembre, okay na. Ha? Ganyan kahalaga yung pasasalamat. Amen, family. Amen. Ha? Hindi na natin kailangan makipagpaligsahan sa mga kapitbahay natin. Kasi sila may litsyon, kami may ganito din dapat, kami may ganito, dapat ganito din kami. Amen, family. Amen. Ha? Amen. Be careful po tayo. Yes. Ha? Huwag po tayong pakiayon sa takbo ng mundo. Ha? Amen, family. Amen. Ha? Kasi ginagawa ng normal ng mga tao yung mga ganyan. Normal na. Kada December, kailangan may ganito, kailangan may ganyan. Normal na. Diba? Normalize na yung mga hindi dapat i-normalize. Ha? Amen, family. Be careful po tayo sa mga pampaswerte. Ha? Hindi po yan demon spirit, hindi po yan evil spirit, hindi po yan satanic spirit, hindi po yan devil spirit, kundi, ano po yan? Praise the Lord. Enchantment spirit. Ayan. Enchantment spirit. Diba? Pag sinabi yung mga enchantment spirit, yung may mga pampaswerte, may bracelet na pampaswerte, maraming pampaswerte ang mga tao eh. Diba? Doon nila ibinibigay or doon nila inaano yung faith nila na dito, kapag may ganito ako, pag may ganyan ako, swerte to sa buong taon. Kapag ginawa ko to, ginawa ko yan, swerte to sa buong taon. Ang swerte nakadepende sa prinsipyo ng tao. Amen. Kung ang prinsipyo mo kada December lang, may ganito, may ganyan, paano na lang sa mga susunod na araw? Paano na lang sa mga susunod na linggo? Di ba? Amen, family. Papayag ba kayo na kapag 31 lang may ganyan? Kapag 31 lang may pagkakaisa sa pamilya? Papayag ba kayo na kada bagong taon lang may pagmamahalan sa pamilya? Pagtapos nun, wala na ulit. Papayag ba kayo nun? Okay lang ba sa inyo yun? Na yung araw lang na yun yung masaya tayo? Ha? Yung mga may paputok-paputok pa yan. Di ba? Pagdating ng January, putok din ang bulsa. Amen. Amen. Di ba? Lahat gastos dito, gastos doon. Kinabukasan. Ayan. It's now back to normal. Wala na si ganito, wala na si ganyan, wala din pera in Jesus' name. Hindi tayo papayag nun. Kung gusto natin ng totoong swerte, dapat manggaling yan sa bibig mo. Di ba? Lahat ng deklarasyon mo ng December 31, pagpasok ng taon, hindi dapat yung sigaw na yung kabataan namin lagi sinasabi kailangan pagka December 31, pagpasok ng 12, tatalon ka. Kailangan sisigaw ka. Di ba? Kailangan mag-ingay. Kasi pampaakit daw ng swerte. Amen, family. Kung talagang swerte, ang inaakit natin yan, dapat pagpasok ng January, sigurado, limpak-limpak, tumataginting. Di ba? Hindi. Tumataginting na problema, tumataginting na bayarin, tumataginting na utang. Yun yung nangyayari. Pagdating
January? Di ba? Maling engagement ng mga tao. Amen? Kailangan pagka December 31, declare mo, Lord, pagpasok ng taon, lahat ng deklarasyon ng propeta ng Panginoon, it shall come to pass over my life. Even sa family ko at sa lahat ng mga tao na nakakonekta sa buhay ko. Prosperity is always our portion. Ganyan dapat yung lalabas sa bibig mo. Ha? Yung iba, hindi. Gulo dito, away doon, sigawan dito, sigawan doon, ingay dito, ingay doon. Tayo mga taga-yoong, kailangan yung prinsipyo natin may align sa prinsipyo ng Lord. Ha? Pagpasok ng taon, Lord, salamat. Sa buong taon na proteksyon, pag-iingat sa akin, sa pamilya ko. Sa pagkaloob ng mga biyaya, pagpapala sa buhay ko. Even sa mga tao na patuloy na nananampalataya sa iyo. Sa simpleng pasasalamat, okay na. Amen, family? Amen. Ha? Amen. Sa simpleng pasasalamat, ganun kahalaga ang Thanksgiving. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So in the book of Psalm, ayan, last verse, chapter 15, verse 23. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Ayaw lumabas. Ayan. Ano na yung cellphone? Ayan. Yung mga may Bible, sino may dalang Bible? Sino may dala? Kaya maliliit ang ano. Ayan po. Ayan. Gusto natin basahin. Ayan. Awit. Chapter 15. Ayan. Kaya dala po tayo ng Bible, ha? Family. Kasi minsan, nagkakaproblema po dito sa may internet. Kaya ganyan po siya. Hindi siya lalabas. Ayan. 50. 23. Yan. Ayan. Sabi dito, ang parangal na nais ko na sa aking ihakain ay handog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliwakin namang masunurin. Parang akong cellphone, medyo malalim. Malalim siya. Palawak. Nakatalawak ko ba? Malalalim ng salita. Maliwakin. Ayan, sabi dito. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Awit, chapter 50, verse 23. Last verse. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan ha, kaya be careful po tayo ha, ngayong New Year. Be careful tayo sa mga lalabas sa bibig natin. Kailangan. Chapter 50, verse 23. Be careful po tayo ha, sa mga lalabas sa bibig natin. Alalahanin natin na makapangyarihan ang salita na lalabas sa mga bibig natin. Kaya kung gusto mo ng prosperity, kailangan mo pag-prosper lahat ng lalabas sa bibig mo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, if you want to prosper your life, always give thanks to the Lord. Ayan, pagpasok ng taon, pasalamat talaga. Kung gusto natin ng prosperity. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi dito, ang parangal na nais ko sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Amen. Ayan. Naintindihan po? Ang sabi po, ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Kaya kung magiging masunurin tayo, pagpasok ng taon, na once mag-12 ang deklarasyon mo, ay pasasalamat sa Lord, sigurado yung biyaya mo pagpasok ng year 2026. Amen, family. Amen. Ha? Gusto ng prosperity, always give thanks to the Lord. Ha? Walang reklamo, ha? Walang reklamo. Ha? Iwasan natin hanggang maaari ang magreklamo. Kung anong meron dyan, pasalamatan mo. Ha? And be careful tayo sa mga spirit of enchantment, yung mga pampaswerte na ginagawa natin kada New Year. Be careful po tayo dyan. Ha? Hindi po tayo dyan nagtatawag ng swerte. Ha? Amen, family? Kasi kung totoong swerte yan, dapat pagpasok pa lang ng taon, tumataginting talaga yung prosperity. Ha? Hindi. Kabaliktaran kasi yung nangyayari. Kaya be careful sa mga spirit ng enchantment. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ha? Ayan. So, sabi dito, ayan, di ba? Title, Thanksgiving and Sacrificing. Kung ang December is pasasalamat sa Lord, ang January naman is ang buwan ng pagsakripisyo. Amen. Ha? Sakripisyo para sa buong taon. Kailangan natin magsakripisyo. Ano yung sakripisyo na gagawin natin? From January. We need to fasting. Alam ko po yung iba hindi pa nakaranas ng fasting. Hindi naman ina-acknowledge, hindi naman siya talaga sa lahat. Pero kailangan kung gusto mo talaga ng pagpapala sa buong taon, kailangan mong magsakripisyo. Ha? Na-required po ni Prophet sa mga servant of God mag-full fasting ng January 1 hanggang January 9. Full fast 9 days. Para po sa 9 fruit of the Holy Spirit. Ano yung 9 fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace. Na dapat, di ba, mga good character yan, yung 9 fruit of the Holy Spirit. Mga good character. Love, joy, peace, self-control, gentleness, goodness, faithfulness. Yan. 9 yan. Kung gusto mo na maiwasan na yung laging mag-react, laging magalit, laging magkomento ng mga negatibo, mas okay yan. Fasting, 9 days. Ha? Pero hindi po siya required sa mga flocks totally. To all servant po yan. Pastors, ministers, lahat po ng mga servant of God. Pero depende po yan sa inyo kung gusto nyo. Ibig sabihin, pag full fast, buong 9 na araw, walang kainan. Yun po yung full fast. Okay lang po dyan, mga liquid, kape, gatas, tubig. Yun lang po yung required dyan. Wala pong solid food po dyan. And after ng 9 days, from January 10 to February 9, we have fasting again from 6 a.m. to 6 p.m. We need to sacrifice. Kung napanood nyo po yung crossover celebration, lahat ng pinaprosya ng propeta ng Panginoon sa mangyayari sa buong taon, nakasalaysay po doon. Ano yung mangyayari from January to December? Merong mga sakuna na darating in Jesus' name. The moment na magsakripisyo tayo, sigurado lahat ng taga-Diyoong hindi maaapektuhan ng napropesiya na ayan. Panoorin po natin para mas malinawan po tayo. Mas okay po na kayo mismo ang makakapakinig ng propesiya ng propeta. Alalahanin po natin, kailangan po natin magsakripisyo. Kung sino po yung mga willing mag-fasting ng January 10 hanggang February 9 from 6 a.m. to 6 p.m., pwede po. Ibig sabihin yan, hindi ka na pwedeng kumain ng 6 ng umaga hanggang 6 ng hapon. Ang pwede lang kain yan, madaling araw, gabi, yun lang. Basta from 6 a.m. to 6 p.m. walang kainan.
Pwede lang yan liquid, tubig, kape, gatas, pwede yan. And kapag nag-fasting tayo, kailangan may prayer, kailangan may pagbubulay-bulay talaga ng salita ng Lord. Ha? Focus talaga. Nandun talaga yung attention natin. Ha? Sakripisyo tayo. Kailangan natin ng sakripisyo. Kung gusto natin ang paglago sa ministry, kailangan natin magsakripisyo. Ha? Kahit naman sa trabaho, paano ka makakapagsweldo kung hindi ka magsakripisyo? Kung hindi ka magtatrabaho, kung hindi ka magpapakapagod. Amen. Ha? Hindi mo matatanggap yung sahod mo na inakatay mo ng buong linggo kung hindi ka muna magpakapagod. Amen? Kung hindi ka muna magsakripisyo. Kaya kung gusto mo, yung panalangin mo is mag-prosper ka ng buong taon, sakripisyo muna. Ha? Sakripisyo. Yan po yung mahalaga, sakripisyo. Amen? Amen. Kaya kung sino lang po yung mga willing mag-fasting, pwede po kayong mag-chat sa GC, kung meron po kayong mga katanungan, kung meron po kayong mga nais malaman, pwede po kayong mag-chat, o mamaya pwede po kayong magtanong. Ha? Basta, January po, fasting talaga, and kailangan po ng sakripisyo. Fasting is sacrifice. Ha? Isa-sacrifice natin yung mga lust of the flesh, yung mga kakakawan, yung mga sarili na hindi mapigilan, yung mga emosyon na hindi mapigilan, yung mga di ba, may mga tao na kapag hindi makakain sa oras ng kainan, magagalitin. Di ba, may mga ganon. Yes, may mga mainitin ng ulo. Halimbawa, ang kain talaga alas 12 ng tanghali. Tapos hindi nakakain, sigurado nag-init ang ulo. Sigurado nagwawala dito, wala doon, may mga ganyan tao. Yan po yung gagawin natin pag-fasting para makontrol yung mga sarili natin. Ha? Magkaroon tayo ng self-discipline. Ha? Sa mga bagay-bagay, sa mga emosyon. Yan po yung magiging natin sa fasting. Ha? Kaya kung gusto natin mabawasan yung pagiging magagalitin, pagiging mahilig sa mga kain-kain dyan, sali po sa fasting. Maganda po yung magiging resulta niyan. Amen. Amen. Yan. Pero kung yung may mga trabaho naman po, kasi di ba may trabaho talaga yan, kailangan talaga, kakain talaga yan. Sigurado, yan, kung ano lang yung kaya nyo na fasting. May iba na nagtatrabaho from 6 to 3, may ganyan, may 6 to 6, kung kaya. Pero kung hindi kaya, huwag pilitin ng katawan, ha? Lalo na sa mga first timer, huwag po natin pilitin kung hindi kaya. Ha? Pero try lang, subukan lang, wala namang mawawala dyan. Ha? As yung tama lang yung engagement ng pag-fasting, sigurado hindi ka naman dyan in Jesus' name. Ha? Amen, family? Amen. Ayan. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, may request everybody to please stand po in the presence of our Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, taas po natin yung kamay po natin, family. Hallelujah, praise God. And to those who's watching this live streaming, hallelujah, as we're connected to this ministry, as the prophet of God declares and prophesied that the month of December, the last Sunday of the month of December, prosperity is always our portion. Receive it by faith in the fire in the mighty name of Jesus Christ. Ang mga sakit, karamdaman, ang inyong nararanasan from internal, external, be consumed now by the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. And I speak strength, good health, long life in the mighty name of Jesus shall always your portion in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, family, for your watching. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Thank you. Hallelujah. Continue to lift up our hands, family. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sino yung naka-background music? Sino yung naka-connect sa speaker? Ayan, praise the Lord. Pakiano po yung Yeshua, instrumental. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Sige po, taas po natin yung kamay po natin, family. And sunod po kayo sa prayer po na to. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus.
sa iyong pagmamahal. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pagpapapako sa krus para ako ay maligtas sa lugar ng impyerno. Ang iyong mga dugo at sugat ang siyang nagpagaling sa akin. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan at mga pagkukulang sa isip, sa salita, at sa gawa. Pinapatawad ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga tao na nagkasala sa akin, physically, spiritually, emotionally, mentally. Pinapatawad ko po sila, Panginoon. Ngayon, Panginoon,